Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Alamin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Ikalawa, alamin natin ang mga dula na sumikat sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng Estados Unidos sa bansa. Narito na ang talasalitaan. Alamin natin ang kahulugan ng mga piling salita. Unang bilang, likha, gawa, ginawa. Ikalawa, alitan, hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasundo o pag-aaway. Ikatlo, sinalin, linipat, pinalitan. Ikaapat, sumasalamin, ipinapakita, inilalarawan. Ikalima, tinutuligsa, mahigpit na pagpuna o pag-atake sa isang tao o bagay sa pamamagitan ng matitinding salita o sulat bilang paglabas ng di pagsang-ayon. Ika-anim, itanghal, isadula, ipagbigay alam o ipakita sa publiko ang isang bagay, gawain o talento. Ikapito, tanyag, sikat, kilala, alam ng karamihan. Ikawalo, sedisyon, kilos o gawain na nanghihikayat ng rebelyon, pag-aalsa o panggugulo sa katiwasayan. Ikasyam, hangarin, nais, hiling. Ikasampo, tinagurian, bansagan, tawagin, bigyan ng palayaw. Sa ating pagpapatuloy ng aralin sa video na ito, alamin natin ang mga dula na umiral sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng Estados Unidos sa bansa. Unang bilang, ang pagtabang ni San Miguel o ang pagtulong ni San Miguel sa wikang Filipino. Ito ay pinakaunang sarswela na itinanghal noon sa Tulo sa Leyte taong 1879. Ang pagtabang ni San Miguel ay akda ni Norberto Romualdez. Ang sarswelang ito ay may dramatikong anyo. Nabighani ang mga manunood dahil sa musika at dramatikong aksyon. Ikalawa, ang managpe o ang tagatagpi sa Tagalog. Ito ay sarswela ng Pampanga. Ang one-act comedy ay umikot sa mga awayan ng mag-asawang sina Don Diego at Doña Juana at pagseselusan sa pamamagitan ng katatawanan na pagbabahagi. Unang nasilayan ng publiko ang sarswelang ito noong ika-1 ng Setyembre taong 1900. Ito ay akdang sinulat ni Mariano Proceso Pabalan Byron. Ikatlo, paglipas ng dilim o After the Darkness sa Ingles. Ito ay sarswelang pinalabas noong taong 1920 na sinulat ni Precioso Palma, isang Pilipinong manunulat. Isa itong tradisyonal na sarswelang gumagamit ng dialog, kanta at sayaw na ipinalalabas noon sa mga teatro sa Maynila. Sa simula ng kwento, nagyayang magsalo-salo si Ricardo Macairog sa kanila bilang pagdiriwang sa kanyang pagtatapos ng pag-aaral ng medisina. Isa sa kanyang mga bisita ang pamilya ni Don Torcuato, ang politikong si Don Juanito at si Estrella na nililigawan ni Macairog. Nagkaroon ng problemang pinansyal ang pamilya ni Don Torcuato at nagbuntis pa ang kanyang anak na dalaga na si Caridad. Kaya noong gabing iyon, naisipan ni Don Torcuato na palabasing fiancé ni Caridad si Macairog upang tumayong ama sa dinadala nito. Hindi pa natapos ang balak ng Don. Sa isang pagtitipon na inayos din ni Macairog, ay inanunsyo ni Caridad ang pagpapakasal nilang dalawa ni Macairog, dahilan upang ikalungkot ng husto ni Estrella. Ngunit kalaunan, sa isang pagtitipon na inayos ni Macairog, nilinaw at inayos ni Macairog ang gulo. Naipaliwanag niya ang lahat sa mga tao. Kinaligaya ito ni Estrella at kalaunay nagpakasal sila ni Macairog. Ika-4, bunganga ng pating. Isinulat ito ni Julian Cruz Balmaceda noong ika-15 ng Setyembre
taong 1921. Sarswela ito na may 3 akto. Ang musika nito ay likha ni Leon Ignacio. Ipinalabas ito sa Manila Grand Opera House noong taong 1921. Ang dulang ito ay may temang pagtuligsa. Tinutuligsa nito ang mga baluktot na gawain ng mga taong mapagsamantala, lalo na sa mga mahihirap. Halimbawa, mataas na interes sa pautang katulad ng pangyayari sa akdang ito. 5, Tanikalang Ginto. Ito ay akdang sinulat ni Juan K. Abad. Unang itinanghal ito sa Batangas noong 10 ng Mayo taong 1903. Ang pagtatanghal ng dulang ito ay pinigil ng mga Amerikano. Pinapanagot sa salang sedisyon si Abad. Ika ng mga Amerikano, ang dulang ito ay nakasisira sa magandang hangarin ng Amerika sa mga Pilipino. 6, Kahapon, Ngayon at Bukas. Ito'y akda ng mahusay na manunulat ng dula na si Aurelio Tolentino. Sa dulang ito, inilarawan ng may akda na naghihimagsik ang mga Pilipino laban sa mga Amerikano. Dahilan upang sa unang pagtatanghal pa lamang ng dulang ito sa Teatro Libertad noong 14 ng Mayo taong 1903 ay pinadakip si Tolentino at pinabilanggo ng mga Amerikano. 7, Walang Sugat. Ang dulang ito ang kauna-unahang dulang isinulat ni Severino Reyes. Hangarin ng dulang ito na maipakita ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pagbabagong panlipunan sa Pilipinas sa kamay ng mga Amerikano. 8, Dalagang Bukid. Akdang sinulat ni Hermogenes I. Ilagan, kauna-unahang pelikulang Pilipino sa Pilipinas na ipinalabas sa pamamagitan ng Malayan Movies noong taong 1919. Isa ito sa mga naging tanyag na sarswelang sinulat ni Ilagan na siyang tinaguriang ama ng sarswelang Tagalog. Ang pelikulang ito ay mula sa direksyon ni Jose Nepomuceno. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.